Kaya maraming relihiyon ngayon, yun ang pinaglalaban. Sunday, doon si Kristo binuhay. Kaya yan ang sinusunod ng mga Kristiyano. Magandang gabi po mga kapatid. Kumusta po? Salamat naman. Siguradong mabuti yan kasi kung hindi mabuti, malamang wala kayo dito. At tayo po muli ay magpasalamat sa Panginoon dahil patuloy niya tayong ginagabayan. At iniisip ko po ilang gabi na lang tayong magkakanya-kanya na. Babalik kami sa amin, kayo naman ay mananatili rito. Hindi natin alam kung makikita-kita pa tayo. So, dadako muli tayo sa ating pong serye ng pag-aaral, How to Find Hope in a Troubled World. Yan. Ang ating pag-aaralan ngayong gabi, katulad po ng aking nai-announce kagabi, ay may pinamagatan pong ang 666 at ang tanda ng hayop. Sa ating panahon ngayon, mga kapatid at mga kaibigan, ay iba-iba ang interpretasyon tungkol sa 666. At pagka narinig po natin yan, ay talagang marami ang naaalarma, natatakot. Kaya lang hindi alam kung ano pa talaga itong 666. Marami akong natatanggap sa aking Facebook na may mga message doon, may video na pinapakita. Ang 666 niya ay nandito na. Merong bansa kung saan ay nilalagyan ng microchip yung kamay, binabaonan ng maliit na chip sa kamay, at pagkatapos ay pagpapasok sa trabaho, sa mall, igaganon lang yung kamay kung saan may nakabaon, ay okay na. Hindi na kailangan mag-time in, mag-time out sa work. At super, na talaga, high-tech at madaling ma-locate yung tao. Kung kaya't ang kanilang interpretasyon ay nagsimula na ang pagtatatak. Ang paniniwala ng iba ay literal na lalagyan sa noo at sa kamay. At yun na nga po, sabi nila, ay nangyayari na. Tunay mga kapatid, mga kaibigan, kung hindi natin alam kung paano po matutupad ang propesiya ng Biblia, ay baka tayo ay isa rin sa naniniwala sa ganun. At ako ay nalulungkot dahil po meron po tayo mga kasamahan o kapareho ng panampalataya na paniwala doon. Ngayong gabi ay malalaman po natin kung ano talaga ito. Ito ba ay gawa ng supercomputer or yung napakagaling na sistema na katulad ng ating pong binabanggit sa ating kalagitnaan ngayon? Kung ating titingnan ay meron ng paunang pahiwatig sa atin na pag-aralan kagabi. Meron po tayong mga babasahing talata at referensya kung saan mauulit natin ang napag-aralan natin kagabi para maging malinaw sa atin ang talagang 100% na fulfillment ng propesiya tungkol dito sa bilang na 666. Sa ating huling pag-aaral kagabi ay nakita po natin, na-identify po natin kung sino yung maliit na sungay. Na yun pala isang iglesyang laganap sa ating kapanahunan, na sila po yung nag-enforce, nagbago ng kautusan at pinalitan ang kautusan, may tinanggal at meron ding mga idinagdag. At na-identify po natin yan mga kapatid. Muli ay humihingi ako ng paumanhin doon sa mga masasaktan. Hindi po tayo mamimersonal dito. Nais lang po natin tingnan kung ano yung fulfillment
ng mga hula sa Biblia. Tuwiran po nating nababanggit ito mga kapatid sapagkat sila mismo ang nagpatotoo na yung katuparan ng pagbabago kung saan ay katangian ng maliit na sungay sa Daniel ay tumama at talaga namang silang pinagkakuhanan natin ng mga referensya. So, yung hayop, nabanggit na rin natin ng mga nakaraan, na yung hayop doon sa Apokalipsis 13 at ika-4 na hayop doon sa Daniel 7 ay iisa po ang tinutukoy. Sa ating pong pag-aaral, ang hayop ay kumakatawan sa kaharian o kapangyarihan ng kaharian yan. Kaya kung ating babalikan ang 7:23, sabi ganito. Ganito ang sabi niya, ang ika-4 na hayop ay magiging ika-4 na kaharian sa ibabaw ng lupa. Kaya walang pagdududa mga kapatid na ang hayop, ang katuparan po nito o ang sinisimbolahan nito ay kaharian. Puntahan natin ang Apokalipsis sapagkat nandun sa Kapitulo 13, yung 666. Para makita ho natin ang relasyon ng hayop doon sa Daniel at hayop doon sa Apokalipsis. Kailangan ay ang atensyon po dito mga kapatid. Masilan ho itong ating pong paksa na pag-aaralan ngayon. Ang sabi ng Kapitulo 13 ng Apokalipsis, at nakita ko ang ibang hayop na umaahon sa dagat na may 10 sungay at 7 ulo. So yung nasa Daniel po mga kapatid ay mayroon ding 10 sungay. Hindi man as is ang description, pero makikita ho natin yung pagkakapareho, pagkakatulad. At sa kanilang mga sungay ay mga 10 diadema. At sa kanilang mga ulo ay may pangalan ng kapusungan. Kaya doon sa Daniel ay namumusong din yung hayop. At ang hayop na aking nakita ay katulad ng isang leopardo. At ang kanyang mga paa ay gaya ng sa oso. At ang kanyang bibig ay gaya ng bibig ng leon. At ibinigay sa kanya ng dragon ang kanyang kapangyarihan. Kung inyong matatandaan, yung Kapitulo 7 ng Daniel, ang unang hayop ay leon, tapos oso, tapos leopardo, tapos yung hayop na hindi ma-describe ang itsura. Lahat ng katangian, nung 4 na hayop doon, nagsama-sama dito sa hayop na nasa Apokalipsis. Andan din yung leopardo, makikita niyo dyan. Ganon din yung oso. At nandun din yung kamukha ng bibig ng leon. So ibig sabihin, makikita natin na hindi nga ibang hayop ang tinutukoy dito. Kung pag-aaralan po natin ang kasaysayan mga kapatid, yung unang kaharian ng Babylonia, yung makatawag sa leon, yung Medo-Persia, yung oso, at yung leopardo naman, yung Greece. At yung ika-4 na hayop, ang ibig pong sabihin kung bakit nasa kanya lahat ng katangian, yung mga paniniwala ng mga kaharian na kanyang tinalo nung ika-4 na kaharian na yung Roma, ay bit-bit niya lahat ng mga paniniwalang nun. Yung Babylonia po mga kapatid, ay naniniwala sa maraming mga Diyos-Diyosan. Rebolto. Pag pinag-aral po natin yung Daniel ay ang Babylonia, ang aklat ng Daniel, si Nabucodonosor na hari ng Babylonia ay nagpagawa ng napakalaking rebolto. At gusto niya lahat ng tao sasamba. Pero si Daniel at ang tatlo niyang kaibigan, si Shadrach, si Meshach at Abednego ay hindi sumamba sa larawan. So, ang kasunod po ninyon yung Medo-Persia. Meron din doktrina ang Persia na dala rin. At ang Greece, lalo na ho, yung pong mga, mas marami pong mga paniniwala tungkol sa mga gods, mga kapatid. So, nahakot niya nitong ika-4 na hayop, yung mga hindi biblical na paniniwala ng mga unang tinalo niyang yung mga nauna sa kanyang 3 kaharian. Nagsama-sama lahat sa kanya, nasa kanyang katangian. Kaya yung relihiyon na yon ay napakaraming doktrina na hindi mo makita sa Biblia.
Nandyan yung pagdadarasal sa mga santo, nandyan yung pagbubinyag ng bata, wala naman sa Biblia yan. Nandyan yung panalangin sa patay, at kung ano-ano pa. Yan lahat yun po yun ay galing doon sa mga naunang kaharian. Kaya ang sabi po dito, lahat ng tatlong klase ng hayop na nauna sa kanya ay nasa kanya ang mga katangian nun. So ang sabi po rito, sa karugtong ng sa talatang 2 ay, at ang kanyang luklukan at dakilang kapamahalaan, at nakita ko ang isa sa kanyang mga ulo na waring sinugatan ng ikamamatay. At ang kanyang sugat na ikamamatay ay gumaling, at ang buong lupa ay nang gilalas sa hayop. So, nagkaroon ng sugat. Kamuntik nang mamatay, halos mamatay. Pero gumaling, sa kanyang paggaling, ang buong lupa ay nang gilalas sa hayop. Kaya, kung hindi tayo magkakaroon ng kaalaman galing sa Diyos, napakahirap po nito ipaliwanag. Napakahirap po nitong ating pong matrace kung ano yung mga katuparan nitong mga sinasabi po sa talata. Katulad ng nabanggit natin kagabi, yung ika-4 na hayop, doon lumitaw yung relihiyon. Doon sa imperyo ng Roma, ay doon yung lumitaw yung relihiyon na pinakialaman at binago ang mga kautusan ng Diyos. Sa madaling salita, ito yung iglesia na nakabase doon sa Roma. Yung hayop ika ay nasugatan, na halos ikamatay. Anong ibig sabihin yon? Di ba sa Daniel, ang paghahari ng maliit na sungay ay mula sa isang panahon, mga panahon at kalahati ng isang panahon. Yung isang panahon ay 1 taon, yung mga panahon 2 taon, yung kalahating panahon ay kalahating taon. Kung bibilangin natin ay 1,260 days. Sa Ezekiel 4:6, ang isang araw ay katumbas ng 1 taon pagka pinag-usapan po yung propesiya. In short, yung 1,260 days ay 1,260 years ang fulfillment. Kailan nangyari yon? 538 AD nang magkaroon ng kauna-unahang Pope. Nilagyan ng mataas na tungkulin, 3 patong ng korona. At nagpatuloy po ito, namamayagpag po yung Catholicism sa buong mundo. Pero ayon sa hula ay may hangganan ang kanyang paghahari. Hanggang 1,260 years lang. After nun, ay noong 1798, na pagkukumputin natin 1798 minus 538, ang suma total, 1,260 years. Tama-tama naman. Bakit? Noong 1798 ay hinuli yung Papa, si Pope Pius VI. Sa utos ni Napoleon Bonaparte, hinuli ni General Berthier ng France. Yung Pope kasi nga napakarami pong mga napatay na mga pinapatay dahil sa kanila pong utos at dogma na pagka hindi ka susunod sa kanila, ikaw ay mamamatay. So doon nasugatan yung hayop, napilayan. Kaya kung titingnan natin ang mga relihiyon, mga protestante, ay naglitawan po yan after 1798. Nasa 1800s na po mga kapatid. Nung nawala ng Pope, nagkaroon ngayon ng religious freedom, Reformation. Lumitaw ang ibang mga relihiyon kasi nawala ng power ang Catholicism that time. Kaya lang, alam natin, sabi ng talata, yung hayop, ang sugat niya ay gumaling kasi ngayon buo na uli ang kanilang power. Meron na po uling Pope ang Iglesia Katolika Romana. At nakakatakot sapagkat sa kanyang paggaling, ang buong lupa ay nang gilalas sa hayop. Meron siyang gagampanan sa huling araw na mas nakakatakot kung hindi natin to malalaman, mga kapatid. Sabi po ng talatang 6, Kapitulo 13 pa rin ng Apokalipsis, at binukan niya ang kanyang bibig sa mga kapusungan laban sa Diyos, at ipinagkaloob sa kanya na makipagbaka sa mga banal at pagtagumpayan sila, at binigyan siya ng kapamahalaan sa bawat angkan at bayan at wika at bansa, at ang lahat ng nangananaan sa lupa ay magsisisamba sa kanya. So tingnan niyo po,
Matindi yung gagawin po nito, no? Ating ang i-review ng konti ito. Sabi po, magsasalita siya ng kapusungan at siya ay makikipagbaka sa mga banal sa bawat angkan, bayan at wika. At ang lahat ng nanganganan sa lupa ay magsisisamba sa Kanya. Nabanggit na rin natin kagabi, mga kapatid, yung Kanyang pagkikipaglaban sa mga banal. Bibigyan daw siya ng kapahamalaan na mangibabaw. Kaya nga, ang tawag po doon sa time na mula 538 hanggang 1798, sa history ay tinatawag po itong Dark Ages. Alam niyo po kung isa-isahin po natin ang nangyari sa panahon yan. Diyan sa panahon na yan, mga kapatid, napakarami po ang lumitaw na doktrinang wala sa Biblia, na taglay-taglay ng sinasabi po nating simbahan. Diyan po lumitaw yung mga indulihensya. Sa panahon niyan, sinunog ang Biblia. Kinumpis ka. Lahat na may hawak na Biblia ay kukumpiskahin. At pagka hindi ay papatayin. Ganun po. So ibig sabihin, tama-tama doon sa sinasabi. At ang sabi po dyan, at ang lahat ng nangananahan sa lupa ay nagsisisamba sa Kanya. Anong ibig sabihin nun? Tingnan niyo po yung buong mundo. Ano ang pinakamalaganap na relihiyon? Kahit sa bansa, meron yan. At ang buong lupa at lahat na nanganganan sa lupa ay magsisamba sa Kanya. Bakit? Meron siyang otoridad o tanda ng kanilang kapangyarihan na laganap din. Ano po yon? Pangingili ng linggo. Kung saan sila din ang nag-challenge, mga kapatid, na wala talaga ito sa Biblia. Kaya ngayon, umikot ka sa maraming mga bansa kung saan-saan. Meron din po diyang mga Protestant group, pero dala pa rin ang doktrina. Kaya ang ibig sabihin ng pagsamba ay tinanggap mo ang kanilang otoridad. Hindi lahat ng worship, mga kapatid, ay yung talagang nananalangin ka at yumuyukod. Once na ikaw ay naniwala at pinanghawakan mo ang kanilang doktrina, ang ibig po sabihin ay worship. Sinasamba mo kasi dala-dala mo at pinaniwalaan ang kanyang doktrina. Sabi po rito, ang Apokalipsis 13 at Daniel 7 ay tumutukoy sa parihong kapangyarihan. Kaya makikita natin dyan, sa pinanggalingan niya, ganun din, puro umahon sa dagat. Ang apat na magkakaparihong hayop, leon, oso, leopardo at dragon, 10 sungay sa magkakaparihong pangitain, nagsasalita ng kapusungan sa kataas-taasan, nakikipagbaka sa mga banal. Isang kapangyarihan ng tinutukoy, yan yung iglesyang napakayaman at kilalang-kilala sa ating kapanahunan. Ang sabi po ng talata, yung hayop na yan, ibibigay ng dragon ang kapangyarihan dun sa hayop. Ibig sabihin, baka hindi niya alam na mayroon pong paraan ang kaaway, si Satanas, na gamitin ang laganap na iglesia para magturo ng mga katuruan na wala sa Biblia. Kaya sa ating panahon, mga kapatid, dapat nag-iingat po tayo sa ating pong paniniwala. Sa tuwing kami po ay mangangaral, mga kapatid, mga kaibigan, lagi kaming mayroong projector. Gusto namin na makita ninyo ang aming pong mga sinasabi. Makita po natin at maingat po natin itong pag-aaralan. Dahil pagka hindi po ay baka mapunta tayo sa mga relihiyon na sila lang ang nagbabasa ng Biblia. Pagkatapos mong ikay maging kaanib, wala ka pa rin Biblia. Mahirap po yun, mga kapatid. So, puntahan natin yung ating paksa ngayon. Meron pa bang isang tanda na pagkakakilanlan para matukoy natin ang 666? Sabi po ng 13:18, ito na. Dito'y may karunungan, ang may pagkaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop sapagkat siyang bilang ng isang tao. Ano daw po? Yung hayop na naman. Kailangan ay ka ang may karunungan. Kung meron kang pagkaunawa, mabibilang mo ang bilang ng hayop. Sapagkat ito'y bilang ng isang tao. Kaya tama yung ating pong paliwanag sa prophecy. Yung hayop ay kaharian.
At natural, pagka may kaharian, ang hari dyan, tao. Di naman pwedeng ang i-elect na hari sa isang kingdom ay hayop. Kaya hayop, sabi, bilang daw yan ng isang, yung bilang ng hayop ay bilang ng isang tao. Ibig sabihin nito, yung leader doon na tao ay meron po dapat tayong makita tungkol sa katangian at ideya tungkol dito sa numero na 666. Ang karugtong po ng talatang 18. At ang kanyang bilang ay 666. So, dyan po kinuha yung 666. Ano ang kahulugan ng bilang, mga kapatid, na 666? Ang number 7 ay complete number. Pag 6, incomplete. Na ang katumbas po nito kung ang 7 ay perfect number or complete number or perfect number, ang ibig sabihin ng 6 ay error, mga kapatid. Kaya 3 kulang sa 7. Okay pa yung 555, maulam pa. Pero yung 666, mahirap, mga kapatid. Pagka siguro may gumawa ng sardinas na 666, ayaw kung may bibili. Kahit na nga po yan sa mga plaka ng sasakyan na inaayawan. Dahil talagang biblical po yan, mga kapatid. Meron pong malalim na kahulugan po ito pag pinag-usapan natin ang Biblia. So, ibig sabihin na ito ay a system of falsehood. Sistema ng kamalian. Incomplete number. So, meron po ditong isang aklat na pinamagatang Our Sunday Visitor, April 18, 1915. Question: what are the letters inscribed in the Pope's crown and what they signify, if anything? Inyong question. Tingnan natin. Pinag-aralan natin, may korona yung Pope. 3 patong ng korona. So, ang question sa kanilang aklat, ano yung what are the letters inscribed? Ano yung naka-inscribe doon sa korona ng Pope? At ano po ang mga kahulugan ng mga bagay na ito? Ang answer, the letters inscribed in the Pope's mitre are this: Vicarius Filii Dei, which is the Latin for Vicar of the Son of God. Take note, mga kapatid, hindi ho natin yan gawa-gawa. By the way, mga kapatid, mga kaibigan, sa ngayon, yung bagong meter or bagong korona ng Pope ay wala na pong mga nakaukit doon. Tinanggal na ho nila. Pero yung mga dati ay meron. Eh siyempre na nakapokus na lahat ng protestante doon sa nakaukit sa korona. Recorded na siya eh. Kaya may reference eh. Our Sunday Visitor, April 18, 1915. So tanggalin man nila ngayon, wala na, may record na po, mga kapatid. Ano daw po? The letters inscribed in the Pope's mitre are this: Vicarius Filii Dei. Ano daw pang ibig sabihin ng Vicarius Filii Dei? Which is the Latin for Vicar of the Son of God. Ano ibig sabihin ng Vicar of the Son of God? Malinaw. Kahalili ng anak ng Diyos. Kaya meron tayong binasa, sabi po ng kanilang babasahin ay the Pope is not only the representative of Jesus Christ, but he is Jesus Christ himself, hidden under the veil of flesh. So, mahirap ito, mga kapatid. Pero hindi pwedeng hindi natin ito sasabihin. Tatapusin natin to ano man ang mangyari, mga kapatid. Pag-aralan natin ngayon, ano ngayon yung Vicarius Filii Dei? Ito po yan ang ibig sabihin. Sabi doon sa talata, dito'y may karunungan. Kailangan bilangin ang bilang ng hayop. Bilang ito ng isang tao. Paano natin bibilangin ngayon yung Vicarius Filii Dei?
Mga kapatid, so tingnan po natin. Di ba may tinatawag tayong Roman numerals, Roman numbers. So yung 1, yung B ay 5. Yung I ay 1. C ay 100. Yung I ay 1. Yung U ay katulad din ng V, ang bilang. So 5, ang S ay 0. So, yung Philly naman ay F0, yung 1 ay 1, yung L 50, at yung I 1, at yung I pa na isa ay 1 uli. Yung D ay D 500, yung E ay wala, at yung 1 yung I ay 1. Balikan muna natin kasi mayroong question sa amin. Noong tinalakay ito, mayroong nagtanong sa amin, teka, parang hindi natatama na yung yung U ay katulad din ng V. Kaya kumuha po ako, nag-research po ako at tinignan ko po naglagay ako ng question kung yung V at U ay the same lang po. At ito po yung lumabas sa isang paliwanag ni Brian Glennie, Latin teacher and a lover of ancient languages and history. So, teacher ng Latin, ibig sabihin ay expert. Sabi niya, is the Roman V meant to mean the letter U? Answer. The quick answer is yes. A V in a Latin inscription can represent a V, which the Romans pronounced like a W or a U, or even the number 5. So, walang duda. Baka sabihin natin, dinoktor nyo yan, U vicarious. So, ibig sabihin, yung U at saka V, pareho lang ng equivalent, number 5. Kaya yung vicarious doon, yung U ay 5 po yun. Okay, balikan ho natin mga kapatid. O titingnan po natin dito, isusuma total na po natin. Ayan. 5 plus 1 plus 100 plus 1 plus 5 equals 112. Yung Philly, ayan, I 1 plus 50 plus 1 plus 1, 53. At yung D ay D 500 at yung I ay 1. Ang suma total ay 666. So hindi po siya computer. Walang magagawa yung computer na yan. Isa itong napakalaking relihiyon. Isa itong sistema na napakamakapangyarihan. Tingnan niyo po yung power ngayon ng church na yan. Pag ang Pope pumunta sa isang lugar, sasaludo ka talaga na para itong Diyos. Hindi po yan pwede nating sabihin, haka-haka natin. Kailangan ang karunungan. Tama-tama, Latin, Roman, doon talaga naman, interpretation, saktong-sakto mga kapatid. Okay lang naman sana kung magawa-gawa tayo ng pangalan. Halimbawa, mayroong taga-Kamiling, sinuma mo yung pangalan, 666 din. Maaaring matsambahan. Pero yung katangian, napakahirap yon. Unang-una niyang gagawin, babaguhin yung pangalan. Kaya kung tao lang nakukompute natin ng ganun, tumama din, meron bang ginawa yung taong yon? Binago niya yung Biblia? Yung utos ng Diyos? Marami ba siyang pinapatay ng mga Kristiyano? Naghari ba siya sa loob ng 1,260 years? Isa lang ang kinatuparan niyan, mga kapatid. Yun lang yung sistema na yan. Kaya nga minamahal na mga kapatid, mga kaibigan, na mga Katoliko, hindi ho namin kayo kalaban. Gusto na po namin na ito'y maunawaan natin. Siguro halos lahat naman tayo galing sa Catholic, yung pinanggalingan natin eh. Dahil nagpasimula naman ang Pilipino sa malaganap na paniniwala ng Catholic. Inabutan dito ni Magellan ay paniniwalang pagano ng mga yung mga Catholic. Pero naging maimpluwensya ang pananampalatayang yan kahit sa Pilipinas. Tayo po ay nagising, mga kapatid, sa doktrina nila. Linggo, dala.
Madaming revolto. Ay, nagprotesta. Ang dami rin mga sugo ng mga taga-Pilipinas din. Naglitawan mga sugo. Linggo din. Ang buong lupa ay nagsisisamba sa kanya. Ibig sabihin, yung otoridad na ibinigay niya, ang hirap alisin. Kaya maraming relihiyon ngayon, yun ang pinaglalaban. Sunday, doon si Kristo binuhay. Kaya yan ang sinusunod ng mga Kristiyano. Pinagtatanggol pa, nasa Biblia daw ito. Tatanungin pa yung mga Adventist, mayroon bang inuutos si Kristo sa bagong tipan? Inuutos niya yung Sabat. Ba't iuutos? Umiiral na yon. Ikaw pa, pagka ang iyong kapatid or anak ay nag-iigib ng tubig, sabihin ba, mag-igib ka. Mapagkamalan ka pa ng anak na niluloko mo siya. Ginagawa na eh. Ay nang dumating si Kristo, ginagawa na yon. Sinusunod na. Wala namang linggo noon. Talagang Sabado, mga kapatid. So sakto, tama-tama po yung binabanggit po dito, mga kapatid. Itong church nito, malungkot, masakit sabihin, pero itong katotohanan, ano magagawa natin? Kung ako lamang makikialam ng panampalataya at relihiyon ng iba, wag na. Pero kung ito yung gusto ng Diyos na dapat nating maipahayag sa mga tao, bakit tayo matatakot? Hindi naman tayo namamersonal. Katotohanan ng ating pinag-uusapan. Kaya sabi po rito, sa aklat ng Apokalipsis 14, ang Diyos ay nagbigay ng matinding babala tungkol sa iglesyang ito. Puntahan natin yung kapitulo 14 at talatang 9. Sabi rito, tinan nyo to. Ang ibang anghel ay, ang pangatlo, ay sumunod sa kanila na nagsasabi ng malakas na tinig. Kung ang sino man ay sumasamba sa hayop at sa kanyang larawan, at tumatanggap ng tanda sa kanyang noo o sa kanyang kamay, ay iinom din siya ng alak ng kagalitan ng Diyos na nahahandang walang halo sa inuman ng kanyang kagalitan. At siya'y pahihirapan ng apoy at asopre sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng kordero. Bakit sinasabi na may tanda sa kamay at sa noo? Yun daw may tanda ng hayop na ito, na alam naman natin kung ano na yon, ay iinom din naman ng alak ng kagalitan ng Diyos na nahahandang walang halo sa inuman ng kanyang kagalitan. Bakit kagalitan ng Diyos? Kalaban ito ng Diyos mula pa nung magrebelde ang kapangyarihan na nasa likod ng iglesyang ito. Sinasabi na natin sa mga tao kung ano ang totoo. Pero pag pinagmamatigas natin ang ating mga puso, mga kapatid at mga kaibigan, wala tayong magagawa. Kahit ang Diyos ay pag-ibig, darating ang panahon, wawakasan niya ang lahat ng uri ng kasamaan sa mundo. At pag hindi natin iniwanan yung kasamaan, yung kasalanan, yung kamalian sa mundong ito, pag winakasan ng Diyos yan, tayo ay damay. Kaya ang sabi dyan, iinom din ng alak ng kagalitan, makakatikim din ng paghihiganti ng Diyos na hindi natin ginawa upang baguhin ang ating mga buhay. Tatanggap ng parusa. Ano ang ibig sabihin ng tanda sa noo at sa kamay? Sa Deuteronomio, Kapitulo 6, ang talata po ay sa 5 hanggang 7. At iyong iibigin ng Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso at ng iyong buong kaluluwa at ng iyong buong lakas. Salitang ito na aking iniutos sa iyo sa araw na ito'y ay sa iyong puso. Tingnan nyo mabuti mga kapatid ang talata. Meron siya diyang iniutos na dapat sa puso natin. Papaano ang nailagay sa puso? At iyong ituturo ng buong sikap sa iyong mga anak at iyong sasalitain tungkol sa kanila pagka ikaw ay nakaupo sa iyong bahay at pagka ikaw ay lumalakad sa daan at pagka ikaw ay nahihiga at pagka ikaw ay bumabangon, ay iyong itatali na pinakatanda sa iyong kamay at mga magiging pinakatali sa iyong noo. Yung tanda sa kamay at tanda sa noo, ang ibig pong sabihin ay ito'y isang turo. Iyong ituturo, sabi dyan. Malinaw na ang tanda pala ng hayop ay isang uri ng turo. Mga kapatid, ano yung turo na yon? Turo ng Diyos, Sabado
Ang turo naman ng hayop na yan, yung huwad na iglesia, ay linggo. Kaya may tanda ka sa kamay, pinaniwalaan mo, linggo nga, may tanda ka sa noo. Ay linggo ka nagsisimba, may tanda ka sa kamay. Kasi ang ibig sabihin ng tanda sa kamay, ginagawa mo, sinusunod mo. Ang kamay ay nangangahulugan action. At ang noo ay nandun yung isip, paniniwala, pananampalataya natin. Kaya kapag hindi tayo nagpalit ng pananampalataya at nanatili tayo dyan, may tanda tayo sa kamay at may tanda tayo sa noo. Pero take note mga kapatid, sa ating panahon ay may pag-asa pang magbago. Yung pangkalahatang katuparan po niyan ay hindi pa nangyayari ngayon. Pinapaalalahanan pa tayo. Pero pag nanatili na talaga tayo dyan mga kapatid, darating ang panahon na kung paano dati ay sa pilitan itong pinatupad. Mangyayari din po ngayon yan, mga kapatid at mga kaibigan, na yan, pag pinatupad na, baka mahirapan na tayong makaalpas. Kaya sabi po dyan, ang may tanda niyan, pahihirapan ng apoy at asupre sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng kordero. Ang pagsamba sa hayop, mga kapatid, ay ano? Pagtanggap ng tanda ng hayop. Ano nga yung tanda uli para matandaan natin? Ito yung inaangkin nila na kanilang otoridad. Ano yung inaangkin ng Katolika Romana na tanda ng kanilang otoridad? Sabi po dito sa Catholic Record, London, Ontario, September 1, 1923, Sunday is our mark of authority. Malinaw po mga kapatid. Sabi ni Cardinal Gibbons, of course, the Catholic Church claims that the chains of the Sabbath was her act, and the act is a mark of her power and authority in religious matters. Hindi po natin babasahin ito mga kapatid. Yung ginawa nilang tatak, ay tatak ng kanilang kapangyarihan at otoridad. Ito po'y usapin tungkol sa relihiyon. So tama yung sinasabi ng 725 at kanyang iisiping baguhin ang panahon at kautusan. Alam niyo mga kapatid, history repeat itself mga kapatid. Nangyari na po yung tinatawag nating Sunday law dati. At mas matindi ang mangyayari ngayon. Pag ipinatupad na ho yung Sunday law, meron pong mga referensya po akong babasahin, kaya maliit na lang ito. Pero ang ibig pong sabihin dyan, sabi po diyan, dahil nasa Biblia na he shall think to change times and laws. So ano po yan nakipakita natin mga referensya dati? Yung second commandment ay tinanggal, yung wag kang gagawa ng larawang inanyuan. Tapos sabi po dyan, yung Sabat ay pinalitan, ginawa po itong linggo. Nabasa po natin kahapon. Mangilin ka ng linggo at pistang pangilin. Ay palibasan na bawasan, magiging siyam na lang. Last commandment, split to make 10. Para maging 10, hinati yung ika-10 utos. Kaya natupad ang propesiya ng iglesyang ito, huwad na iglesia, ay babaguhin ang panahon at kautusan. Tupad na tupad po. At ang dami niyang mga anak ngayon. Yun din ang sinusunod. Samantalang ang nasa Biblia, alalahanin ang araw ng Sabat upang ipangilin. Alam niyo mga kapatid, meron pong challenge ang isang paring Katoliko. Ito, pwede po nyo itong pagkakitaan. Ito, tingnan nyo. Reward. Ano po sabi dyan? Tatanggap ng $100,000 for anyone who can find in the Bible where the Sabbath was changed to Sunday. Hala, magbasa na ng Biblia. Baka may makita kayo na inutos sa Biblia na pinalitan ang Sabado at ginawang linggo. Pag may nakita kayo, tatanggap kayo ng $100,000. Kung mayroong gustong mag-attempt, may makita kayo ngayong gabi hanggang bukas, hanggang sa matapos ito, bibigyan ko ng 5,000. Kung meron kayong makita sa Biblia.
Pero wag na kayong magpagod. Wala ho talaga. Sabi nga nila you may read from Genesis to Revelation and you will not find any single line authorizing the Sunday. Dapat po natin sabi ay, ang Sabat po ang dapat po natin sundin. Bakit maraming Kristiyano ang nilalabag ang Sabado at ang nangingilin tuwing Linggo? Parang ulitin lang natin para manatili sa ating isipan. Who changed the Bible Sabbath? Hindi ang Diyos. Hindi po ang Diyos. Siyang nagbigay ng utos na yan sa 10 utos. Sino ba talaga? Hindi rin si Jesus. Mga alagad kaya? Hindi rin ang mga alagad. Sa Aklat ng Gawa, mga kapatid, sabi po dyan, Paul held 84 meetings on the Sabbath in the book of Acts. Sa aklat lamang ng Gawa, mga kapatid, kung babasahin po natin, napakaraming bisis na binanggit yung araw ng Sabbath. At merong 84 na meeting si Apostol Pablo na nabanggit sa aklat ng Gawa na yun po ay ginanap sa araw ng Sabat. Kaya ang question sinong gumawa nito? Siyempre, kayo na pa natin binabanggit, sila po ang nagbago ng araw na yan. Ito uli ang may kagagawan, mga kapatid. Siya ang nasa likod. Kaya hindi ko mamiyembro ka dyan, ay hindi ka na maliligtas. Pinakamagandang gawin ay magbalot-balot na agad. Karipas na. Sabi, magmadali sa pag-alis. Dahil madadamay sa salot, sabi doon sa binasa po natin, sa 14:9 hanggang 10 ng Apokalipsis. Question, how do you prove that the church has power to command feasts and holidays? Ano daw po yung katunayan? Ang sabi po dito, by the very act of changing the Sabbath into Sunday. Sabi po dyan ni Henry Tuberville, an Abridgment of Christian Doctrines, 1833, page 58. Ano yung katunayan na may kakayanang baguhin ang iglesia niyan, ang kautusan? Ang isang katunayan dahil nagawa na nila. Ang Sabado ay naging laganap ngayon ang Linggo sa halip na Sabado. How did the change from Sabbath to Sunday? Actually, of course, sabi niyan, papaano talaga kung ating pong didetalye ng konti? 321 AD na ipasa. March 7, 321, nagkaroon ng tinatawag na First Civil Sunday Law. Paano nangyari? Kasi hindi naman yan bigla agad, mga kapatid. Merong isang emperador, si Emperador Constantino. Isa po siyang pagano. Ang Diyos ng pagano ay araw. Si Constantino ay na-convert sa Kristyanismo, sa Catholic, dahil meron siyang ambisyon sa politika. At nung siya po ay naging Christian, nandoon pa rin ang kanyang paniniwala bilang pagano sa Diyos na araw. Kaya, nagkaroon ng batas. At ito ay naipasa noong March 7, 321. Ito yung kauna-unahang Sunday Law, pagsasabatas ng pangingili ng linggo. Recorded na po yan sa kasaysayan. Ano po ang sabi? History of the Christian Church, edition 1902, volume 3, page 380. Sabi po sa pagkakasalin sa Tagalog, sa marangal na araw ng araw, day of the sun, ang mga maestrado at ang mga taong naninirahan sa mga syudad ay pinapagpahinga. Bakit sinasabi po ditong sa marangal, araw ng araw, or day of the sun? Ano ba ang tawag mo sa, ano ba ang Tagalog ng sun? Araw. Anong Tagalog ng 24 hours natin? Day. So, sun, day, araw ng mga araw, or day of the sun. Pagan doctrine yan, mga kapatid, na ipasok ni Constantino.
So napasok ko tayo ng doktrinang galing doon sa ano po? Galing doon sa leon at galing po doon sa leopardo at sa oso. Paniniwala ng mga pagano. Dala ng ikaapat na hayop. Ang linaw pa mga kapatid kung ititrace natin yan. So sabi dyan, at ang lahat ng mga puok, pagawaan ay pinasasara. So nang maipasa yan, ay ano po na unti-unti na nilang pinatutupad. Pinapasara na yung mga pagawaan. At sa taong 325, sabi dito, Historia Ecclesiastica, Council of Laodicea, page 739. Sa taong 325, binago ni Sylvester, obispo ng Roma, ang titulo ng unang araw na tinatawag itong araw ng Panginoon. Yung daw linggo ay ginawang o tinawag na Lord's Day or araw ng Panginoon. Kailan lang? 325 AD. So ibig sabihin, wala talaga sa Biblia. Kaya ang Lord's Day ay yung binasbasa na araw ng Panginoon. Kanya yun eh. Minahal niya, pinispesyal yun eh. Kanya yung araw na yun. Ano yung araw yun? Sabat. Pero sa kagagawan ng isang obispo ng Roma, si Sylvester, ay ginawa niya ang linggo na Lord's Day. Tayo din, di kaya-kaya na rin. Ba't kayo linggo nagsisimba? Doon si Kristo na buhay. Yun ang Lord's Day. Sino may gawa? Biblia ba? Hindi. Si Sylvester. Buti sana kung si Stallone yun. Matuwa pa tayo sa kanyang pelikula. Pero yung baguhin niya, ang kautusan ng Diyos, di nakakatuwa yon. Kaya, marami babasahin ang Catholic na sabi The Convert Catechism, na binanggit na rin natin at nabasa rin natin kagabi, ang question, pinatunayan nila alin ang araw ng Sabat? Kagabi binasa natin in English, ito Tagalog. Which is the Sabbath day, sabi doon sa binasa natin. Ang sagot, Sabado ang araw ng Sabat. Bakit ipinangingili natin ang linggo sa halip na Sabado? Ang sagot, sapagkat inilipat ng Iglesia Katolika ang kabanalan mula sa Sabado tungo sa linggo. Talagang inaamin, mga kapatid. Hindi tayo nahirapan. Kung hindi nila inamin, mahirapan tayo para sabihin, baka mapagalitan pa tayo. Pero ito na yung babasahin nila, kinabasa na lang natin eh. Kaya, kung babalikan natin yung 13 ng Apokalipsis, lahat ng maliit at malaki at mayayaman at mga dukha at ang mga alipin ay pinabigyan ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo. Sa 17, at nang huwag makabili o makapagbili ang sino man, kundi siyang mayroong tanda ng hayop. Ano nga yung tanda? Ito po, tandaan natin ha. Yung tanda, iba sa bilang. Ang tanda, Sunday, ang bilang 666. Kaya lang, yung may tanda na yon, yung may-ari ng bilang na yon, siya nagbigay ng tanda. Ano yung tanda? Linggo. Huwag kayong malilito doon. Ang 666 hindi tanda, bilang yon. Ang tanda, Sunday. Ang bilang, 666. Nasaan yon? Nandun sa corona. Pero tinanggal na ngayon. Masyado na halata na eh. Tinanggal na ngayon, mga kapatid. Well, na po yan, mga kapatid. Sa makatwid ay ng pangalan ng hayop o bilang ng kanyang pangalan. Yun daw, pag darating yung panahon na ipatutupad na ang pangkalahatan at sapilitan ng pangingili ng Sunday, yung tinatawag nating Sunday law sa huling araw, kasi nangyari na noon, 321, ang walang tanda niyan, hindi ka makakapagbinta. Hindi ka rin makakapamili. Kailangan mo, ikaw ay may niniwala. May bibili ka, pupunta ka sa SM. Ano ka ba? Sa barista? Linggo ang pangili mo. Sabado eh. Hindi pwede. Linggo? Linggo. Kaya yung mahihina siguro pananampalataya. Linggo na rin ako. Linggo na rin. Baka gano'n na para makapamili na. Ibig sabihin, ito po ay gagawin po itong subukan. At mangyayari yun, mga kapatid. Pinag-aralan na natin yung mga sinabi ng Biblia. Talagang natupad. Ito hindi pwedeng hindi matupad. Kaya lang may pangako ang Panginoon, mga kapatid. Pag dumating na yung panahon na yon,
Meron siyang proteksyon sa kanyang bayan. Kaya hindi tayo dapat mag-alala. Delikado kung sa atin pa rin yan, mga kapatid, mananatili ang tanda na yan. Yung mga aral na mali, meron tayong pahiwatig na sumasamba tayo sa hayop na yan. Sabi ho rito, isinulong na ba ng ibang bansa sa sanlibutan at ng kapapahan na itaas ang linggo bilang pagsamba? May nangyari na ba? Ay meron po dito, Australia, Netherlands, USA, Pakistan, Norway, Croatia, European Union, Germany, France. Ano po yung sample natin? May nangyari na daw ba? Make it clear that Sunday must not be work. Naka-scan po sa isang news, world news. Pope launches crusade to save Sunday. Ano nakalagay sa kanila dyan? Make it clear that Sunday must not be work. Dapat daw ay magkaintindihan. Walang trabaho pag-araw ng linggo. Kailan nangyari po yan? July 5, 1998. So meron na. May ebidensya. Ano pa? Sabi dyan, Sacred Sunday. Why churches are demanding a day of rest for families. Ba? Sacred na yung Sunday. Banal na. Diniklara po yan, mga kapatid. Yan po yung mga scan ng mga newspaper na lumabas. European, October 11, 1991. Sunday rest will force workers to their knees. Ano ang ibig sabihin? Pinipilit na ang mga manggagawa ay makiisa sa pagtitipon sa araw ng linggo. May mga sampul po tayo, mga kapatid. Work-free Sunday. Isinulong po, isinabatas din po nila yan, mga kapatid. Yan po yung mga scan po natin, mga ebidensya, na may nangyari na. History repeat itself, sabi nga. Ang kasaysayan ay muling mauulit. Pero mas matindi na ngayon. Kasi binabanggit na po doon sa aklat ng Revelation, halos yung sinasabi po niya na hindi na makakabili at makapagbili ay hindi po yan nangyari before. Mangyayari pa lang ngayon. Kaya mapalad tayo na nalaman po natin itong mga katotohanan ito. In our time, Christians will naturally strive to ensure that civil legislation respects their duty to keep Sunday holy. Sino po may sabi? Pope John Paul II, July 7, 1998. Catholic Church enforces Sunday law in Europe, July 23, 2008. The Croatian Parliament has passed a law forcing shops to close on Sundays in a concession to the Roman Catholic Church. Kailangan, talagang ipinipilat po nila, mga kapatid, yung mga shops ika ay sisasara pag-araw ng linggo. Dahil yan po ang gusto po ng Catholic Church. People cannot be sanctified except on Sunday. Only those who keep Sunday belong to Christ. Tindi, no? Sabi ni Pope Benedict from the Vatican, November 27, 2006. Saturday is no longer the worship day of God. Only on Sunday can we become part of the body of Christ in the world. Only by worshiping on Sunday. Matindi yan. So pag pinahayag nila yan, since na yan po ay Papa, ay saludo ka na. Kasi sabi nila, siya po ang vicar of the Son of God. Siya po yung parang Kristo at Diyos nila sa lupa. Pag nagsalita yan, walang mali. Infallible po yan, mga kapatid. Paniniwala nila. Kaya nga sabi ng talata ng Apokalipsis, at ang buong lupa ay nanggilala sa hayop. Tingnan nyo kung kano siya ka-powerful. At ang lahat ng nangananaan sa lupa ay magsisisamba sa Kanya. So tingnan po ninyo ang buong mundo ngayon. Iilan lang ang nagtuturo ng Sabado. Lahat yan, linggo. Na ipalaganap niya, mga kapatid, yung katuroan yan. Ang mangyayari sa huling araw,
ang utos ng Diyos o utos ng tao. Dalawa lang pagpipilian natin. Sabbath or Sunday. The day God made holy or the day man made holy. Saan tayo pipili, mga kapatid? Kaya sabi po ng aklat ng Apokalipsis, narito ang pagtitiyaga ng mga banal, ng mga nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at ng pananampalataya kay Jesus. Mga kapatid, nung akin itong unang nalaman din, talagang ako ay, sabi ko, ang hirap yata nito sabihin sa mga tao. Masakit po ito eh. Pero sabi po ni Haring Solomon, tapat ang sugat ng kaibigan. Pag mayroon kang sakit, pag ginamot, masakit talaga. May sugat ka, pag gagamutin yan, masakit. Pero kung yun naman ang paraan para gumaling. Paano na lang kung lahat ng tao ay duwag at takot magsabi ng katotohanan ito? Paano malalaman ng ating mga kaibigan, kababayan? Malinaw ang sinasabi po ng talata ng Biblia, mga kapatid, sa aklat ng Apokalipsis. Sa pagdating ng ating Panginoon, sasabihin, narito ang pagtitiyaga ng mga banal, ng mga nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at ng pananampalataya kay Jesus. Gusto ba natin makasama doon, mga kapatid? Sino ang gusto makasama doon sa kabilang sa mga banal? Praise God, mga kapatid, mga kaibigan. Sana ang aming pong pagpapagal, ang aming pong pagpapagod talaga dito para ito ay ipaliwanag, ay hindi mawalan ng kabuluhan. Lagi po namin kayong sinasama sa aming mga prayer. Kaya ang aking pong dalangin, nawa po ito ay hindi lalagpas sa ating pong pandinig. Manatili po nawa ito sa atin. Patuloy natin ipag-pray ang ating mga sarili, mga kapatid. Tulungan tayo. Mahirap mag-decide kung tayo lang sa ating sarili. Pero kung ang Panginoon ang ating papagpapasyahin sa ating mga puso, sasiguraduhin natin. At sisiguraduhin niya. Hindi tayo magkakamali ng ating pagpili. Kaya lagi po natin ipag-pray sa Panginoon, mga kapatid. Palakasin ang ating loob. At ang Banal na Espiritu ang tutulong sa atin. Dahil po sa inyo, nakita nila ang liwanag. Nalaman nila ang katotohanan. Natuto nila ang daan. Natutunan nilang magtiis. Nakilala nila si Kristo. Naramdaman nila ang pag-ibig ng Diyos. Maraming nanumbalik sa pananampalataya. Nalaman nila kung paano maligtas. Lumawak ang gawain ng Panginoon. Kaya nananatili ang pag-aralan natin ministry. sa lahat ng mga naging bahagi ng pag-aralan nating ministry, maraming salamat sa inyong pagtitiwala at patuloy na suporta. Kami ang Pag-aralan Natin Ministry Family.